Napaisip na ba kayo kung hanggang kailan nyo pa makakalaro at mahahabol ang inyong mga apo? O baka naman tinatanong nyo rin, Doc, may pag-asa pa bang umabot ako ng 90 o 100 taon kahit may nararamdaman na ako? Alam nyo, ang paghaba ng buhay ay hindi lang nakadepende sa swerte o sa iniinom na bitamina. Minsan, ang ating katawan mismo ang bumubulong sa atin. May mga silent signs o mga palatandaan na baka hindi nyo napapansin. Pero ang totoo, ito pala ay patunay na malakas pa ang inyong resistensya. Sa video na ito, hihimayin natin ang 10 sikreto ng katawan na nagpapatunay na malayo pa ang itatakbo ng inyong kalusugan. Mula sa lakas ng inyong kaapit, hanggang sa kung paano kayo bumabangon sa umaga. Pag-uusapan natin lahat yan sa paraang malinaw at direkta sa punto. Kaya kung handa na kayong malaman kung isa ba kayo sa mga biniyayaan ng Golden Health, huwag na kayong kukurap. Para ito sa inyo mga kapamilya, na nangarap na makita pa ang susunod na henerasyon na lumalaki ng maayos. Simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Ito ang inyong gintong gabay. Sign number 1, ang lakas ng inyong kapit. Nay, tay, napapansin nyo ba kung kaya nyo pa ring buksan ang garapon ng bagoong nang hindi humihingi ng saklolo sa inyong mga anak? O baka naman mahigpit pa rin ang inyong pakikipagkamay sa mga kumpare at kumare? Alam nyo ba, ayon sa mga pag-aaral, ang grip strength o ang lakas ng inyong kapit ay hindi lang tungkol sa kamay. Isa itong bintana sa kalusugan ng inyong puso. Kapag malakas ang inyong kapit, ibig sabihin ay sapat pa ang inyong muscle density at maayos ang inyong sirkulasyon. Kapag mahina ang kapit, madalas ay senyales ito na baka nahihirapan na rin ang inyong puso na mag-pump ng dugo sa dulo ng inyong mga daliri. Tanong po, malakas pa po ba ang inyong kapit? Paki-comment ng isa kung oo at 0 kung medyo humihina na. Quick tip, huwag pang hinaan ng loob. Isang simpleng ehersisyo lang. Gumamit ng softball at piga-pigain ito habang nanonood ng balita. Malaking tulong ito para mapanatiling gising ang inyong mga kalamnan. Sign number 2, ang bilis at tatag ng inyong paglalakad. Punta naman tayo sa pangalawang senyales, ang bilis ng inyong lakad. Hindi po kailangang tumakbo ng parang nasa marathon, nay at tay. Pero kung napapansin nyo na kaya nyo pang sumabay sa bilis ng inyong mga apo kapag namamasyal, magpasalamat tayo. Bakit ito mahalaga? Ang paglalakad ay nangangailangan ng koordinasyon ng inyong puso, baga at utak. Kapag maayos ang inyong walking speed, ibig sabihin ay sapat ang oxygen na nakukuha ng inyong katawan at malakas pa ang inyong balanse. Ang mga taong mas mabilis maglakad sa kanilang edad ay napatunay ang mas malayo ang nararating pagdating sa mahabang buhay. Expert advice. Para manatiling matatag ang binti, subukang palitan ang puting kanin ng mga pamalit sa kanin tulad ng kamote o brown rice na mayaman sa fiber para sa mas matagal na energy habang naglalakad. Sign number 3, ang dali ng pagupo at pagtayo, sitting rising test. Ito ang paborito kong test. Ang tawag namin dito ay sitting rising test. Subukan nyo ito ngayon, nay at tay. Pero dahan-dahan lang ha. Subukan nyo pong tumayo mula sa pagkakaupo sa upuan nang hindi humahawak sa tuhod o sa sandalan. Kung nagagawa nyo ito ng dire-diretso, congratulations! Ibig sabihin yan, ang inyong core strength at lower body muscles ay nasa kondisyon pa. Ang lakas ng ating hita at balakang ang nagpoprotekta sa atin laban sa aksidenteng pagkadulas o pagkahulog, na isa sa mga iniiwasan nating mangyari sa ating edad. Tandaan, ang bawat pagtayo nyo ng walang tulong ay parang deposit sa inyong health bank account. Kaya habang nagluluto o nagwawalis, galaw-galaw tayo ng tama. Pero sandali lang kapamilya, ang tatlong ito ay nasa labas lang ng katawan. Alam nyo ba na may mga senyales din sa loob na baka hindi nyo nakikita sa salamin? Pag-uusapan natin yan pagbalik ng gintong gabay. Sign number 4, mabilis na paghilom at maayos na balat, skin vitality. Nay, tay, kumusta ang inyong balat? Kapag ba kayo ay aksidenteng nagasgasan habang nagluluto o naghahalaman, mabilis ba itong naghihilom? Ang ating balat ang pinakamalaking organ ng katawan. Kapag mabilis mag-repair ang inyong balat, senyales ito na ang inyong blood circulation at immune system ay nasa peak condition pa.
Ibig sabihin, ang mga sundalo ng inyong katawan, ang inyong white blood cells, ay mabilis na rumisponde sa kahit anong emergency. Kung ang balat nyo ay hindi masyadong tuyo at may natural pang ningning o glow, patunay ito na sapat ang hydration at nutrisyon na natatanggap ng inyong mga cells. Hindi nyo kailangan ng mamahaling lotion. Ang sekreto ay nasa sapat na pag-inom ng tubig at pagkain ng mga antioxidant-rich foods. Sign number 5. Mahimbing at regular na tulog. Sleep quality. Ang pangalawa sa ating internal markers ay ang inyong pagtulog. Nay, tay, nakaka-6 hanggang 8 oras pa ba kayo sa gabi? O baka naman 2:00 na ay gising pa ang diwa? Ang mahimbing na tulog ay hindi lang pahinga. Ito ang oras kung kailan naglilinis at nag-aayos ang inyong utak at puso. Kapag gumigising kayo sa umaga na pakiramdam nyo ay puno kayo ng enerhiya at hindi lutang, ibig sabihin ay mahusay ang inyong nervous system. Ang mga taong may regular na sleep cycle ay mas malayo sa panganib ng Alzheimer's at sakit sa puso. Yan ang tunay na beauty sleep para sa mahabang buhay. Sign number 6. Maayos na pagdumi at digestion. Gut health. At ang pang-6, na baka medyo mahiya tayong pag-usapan pero napaka-importante, ang inyong pagdumi. Regular ba kayo, nay at tay? Ang ating gut o tiyan ay tinatawag nating second brain. Kapag maayos ang inyong digestion at regular ang inyong pagbanyo, ibig sabihin ay epektibong na ilalabas ng inyong katawan ang mga toksin o dumi. Dito papasok ang kahalagahan ng ating mga Pinoy superfoods. Ang malunggay, saluyot at sigarilyas ay hindi lang pampasarap ng ulam. Puno ang mga ito ng fiber na nagsisilbing walis sa loob ng inyong bituka. Kapag malinis ang loob, magaan ang pakiramdam sa labas. At ang gaan na yan, ang magdadala sa inyo sa mas maraming kaon ng saya kasama ang pamilya. Napaka-importante ng 6 na ito. Pero alam nyo ba na ang isip ay may sarili ring palatandaan? Sa susunod na bahagi, aalamin natin kung bakit ang inyong pang-amoy at ang inyong pakikitungo sa ibang tao ay may kinalaman sa inyong longevity. Huwag alis, babalik ang gintong gabay. Sign number 7. Matalas na pang-amoy, olfactory function. Nay, tay, napapansin nyo ba kung amoy na amoy nyo pa rin ang bango ng inyong paboritong kape sa umaga? O kaya naman, yung amoy ng sinangag kahit nasa loob pa kayo ng kwarto? Maaring isipin nyo na normal lang ito. Pero sa mundo ng medisina, ang matalas na pang-amoy ay isang malakas na senyales ng brain longevity. Bakit? Ang olfactory nerve o ang ugat na responsabal sa ating pang-amoy ay direktang konektado sa ating utak. Ayon sa mga eksperto, kapag napananatili nating matalas ang ating pang-amoy sa ating pagtanda, mas mababa ang ating tsansa na magkaroon ng mga neurodegenerative diseases tulad ng Parkinson's o Alzheimer's. Subukang i-challenge ang inyong pang-amoy. Sa tuwing nagluluto kayo, gamit ang mga Pinoy superfoods tulad ng bawang, luya o tanglad, amuyin nyo silang mabuti. Ang simpleng ehersisyong ito ay parang gym para sa inyong utak. Sign number 8. Emotional resilience at positibong pananaw. Ang pangwalong senyales naman ay hindi nasusukat ng kahit anong lab test. Ito ay ang inyong emotional resilience. Nay, tay, kumusta ang inyong loob kapag may pagsubok? Kaya nyo pa bang ngumiti kahit medyo stressful ang araw? Ang kakayahang mag-adjust at manatiling positibo ay senyales na maayos ang inyong cortisol levels o ang stress hormone sa katawan. Kapag hindi tayo madaling magpadala sa galit o lungkot, pinoprotektahan natin ang ating puso laban sa pamamaga o inflammation. Ang mga taong may matatag na loob ay napatunayang may mas mahabang buhay dahil ang kanilang cells ay hindi pagod sa labis na stress. Tandaan natin, ang kalusugan ng isip ay kalusugan din ng katawan. Ang pagpapanatili ng mental well-being ay kasing halaga ng pag-inom ng inyong maintenance na gamot. Napakahalaga ng ating isip at pandama. Pero alam nyo ba na ang huling 2 senyales ay may kinalaman sa inyong relasyon sa ibang tao at ang dahilan kung bakit kayo bumabangon sa umaga? Ito ang pinaka-espesyal sa lahat. Alamin natin yan sa huling bahagi ng Gintong Gabay. Sign number 9, ang inyong social circle, social connection. Nay, tay, kailan ang huling beses na nakipagkwentuhan at nakipagtatawanan kayo sa inyong mga kumpare at kumare? O baka naman palagi lang kayong nasa loob ng kwarto?
Alam nyo ba na ang pagkakaroon ng strong social circle ay isa sa pinakamalakas na predictor ng mahabang buhay? Ayon sa siyensya, ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay nagpapababa ng ating cortisol o stress levels at nagpapalabas ng oxytocin, ang love hormone na nagpoprotekta sa ating puso. Ang mga taong hindi nararamdamang sila ay nag-iisa ay mas malayo sa depresyon at sakit sa utak. Kaya, Nay, Tay, huwag mahihiyang lumabas, makipagkumustahan, at makisalamuha. Ang bawat tawa nyo kasama ang inyong mga kaibigan ay parang bitamina para sa inyong kalusugan. Sign number 10, sense of purpose, ikigai. At ang huli sa ating listahan, ang sign number 10. Mayroon ba kayong dahilan para bumangon tuwing umaga? Ang tawag dito sa Japan ay ikigai, ang inyong sense of purpose. Kahit tayo ay retirado na, napaka-importante na mayroon pa rin tayong misyon. Ito ba ay ang pag-aalaga sa inyong mga halaman? Ang paghahanda ng almusal para sa pamilya? O ang pagtulong sa inyong komunidad? Ang mga taong nararamdaman na sila ay kailangan pa at may silbi pa sa mundo, ay napatunayang may mas matatag na immune system. Ang inyong dahilan ang siyang nagbibigay ng lakas sa inyong puso na tumibok pa ng marami pang taon. Naitay, tandaan nyo, hindi pa tapos ang inyong kwento. Hanggat mayroon kayong layunin, ang inyong katawan ay susunod sa inyong kagustuhang mabuhay ng matagal at masaya. Mula sa lakas ng Cap-It hanggang sa layunin sa buhay. Alin kaya sa 10 ito ang mayroon na kayo? Sa huling 2 minuto, ibibigay ko ang aking gold standard na payo para masiguro na ang lahat ng mga sign na ito ay maging bahagi ng inyong buhay. Tutok lang sa gintong gabay, mga kapamilya, mabilis ang recall lang. Mula sa lakas ng inyong Cap-It at bilis ng lakad, hanggang sa maayos na digestion at matalas na pang-amoy, lahat ng ito ay mga sertipiko ng inyong kalusugan. At huwag kakalimutan, ang inyong ikigai o layunin sa buhay ang siyang pinakamahalagang gasolina para sa inyong katawan. Naitay, kung pakiramdam nyo ay kulang pa kayo sa mga senyales na ito, huwag pong mawalan ng pag-asa. Ang ating katawan ay kamangha-mangha. Sa tamang pagkain ng mga Pinoy superfoods, sapat na pahinga, at positibong pananaw, kaya nating i-recharge ang ating lakas. Tandaan, ang bawat maliliit na pagbabago ngayon ay investment para sa mas marami pang kaarawan na inyong ipagdiriwang. Sana ay nakatulong ang ating kwentuhan ngayong araw. Kung may natutunan kayo, pakiclick naman ang like button at i-share ang video na ito sa inyong mga mare at pare para sabay-sabay tayong humaba ang buhay. Huwag din kalimutang mag-subscribe para palagi kayong updated sa ating mga tips para sa inyong gintong kalusugan. Sa susunod nating gabay. Ingat po kayo lagi, Nay at Tay. Mabuhay kayo ng matagal at masaya.